Matapos ngang makabalik si Enteng at makuha ang kanyang huling mutya, ay naabutan ito na walang tao sa bahay ni Lolo Taguy. At nalaman ito mula kay Kiara na may pinuntahang baryo ang kanilang grupo. Kung kaya, agad na silang sumunod dito at naabutan na kasulukuyang nakikipaglaban ang mga ito sa mga alagad ng Diablo. At kalaunan ay natalo nila ang mga ito. Kaya sina Enteng, Kulas, Mang Berto, Bernamir at Angelo ay nagtungo na sa isang bundok na kung tawagin ay Mount Cristobal, na siya namang kuta ng Diablo. Samantalang naiwan naman sa pangangalaga ni Lolo Juan at Lolo Taguy sina Agatha at Pedro. Habang nasa daan ang mga ito, ay nagwika si Enteng. Kulas, Bernamir, Angelo, Pangberto, may ipapakiusap sana ako sa inyo eh. Maari ba? Oh, ano naman yung best friend? Kahit ano, wag lang pero. Kasi kakaubos lang ng bigay ni mama dun sa akin eh. Ay, ungas talaga to. Seryoso to, Kulas. Pwede ba na kapag naging Diablo akong muli at mawala sa aking sarili, pakiusap ko lang sana, huwag kayong mag-atubiling tapusin ako. Susubukan ko, kaibigan, pero sana wag na tayong umabot pa sa ganun. Ano? Seryoso ka, Angelo? Kulas, Mang Berto, mangako din kayo. Kung ganun man ang mangyayari, Enteng, ipauubaya ko ang bagay na yan kay Kulas at sa kanya ko ibibigay ang balaraw na ito. Dahil ang balaraw ay siyang isa ding dahilan kung bakit nais makuha ito ng Diablo bilang napakabisang pamuksa sa tulad nila na may mga dugo ng kadiliman. Ano? Seryoso kayo? Loko-loko talaga itong mga to eh. Kung sakaling maging Diablo ka ulit, best friend, igagapos lang kita nitong Latigo 150 ko. Tsaka di ko kayang magawa sa'yo yun, best friend. Kay Pedro nga, tsaka kay Babe, pinaubaya ko nga lang na ngat-ngatin nila ako eh. Tadtadin nyo na lang ako ng kagat. Okay lang. Kaysa naman saktan ko kayo. Ikaw pa kaya, best friend? Tama si Kulas. Kahit ako man, hindi ko din magawang saktan ang mga kaibigan ko. Pero siya nga pala, Kulas. Nakita ko yung ginawa mo kay Agatha, ha? Naku, pasalamat ka na hindi niya maaalala pagising noon, kundi lagot ka. Pinahalik mo pa sa kanya yung palaka, ha? Ew, kadiri. Uy, wag naman. Wag mo akong susumbang, Bernamir. Saka, smack-smack lang naman yun eh. Baka ba naman? Uy. Hala, Kulas. Grabe naman yung ginawa mo sa chicks mong si Agatha. Isusumbong kita. Che, sige, sumbong mo ko. Sisiraan kita dun kay Mang Bernabe. Dun sa may tatay ni Bernamir. Sige, sobrang dikit kaya kami nun. Sige lang, subukan mo. Isusumbong kita dun, Tikboy. Lagot ka din. Kala mo, ha? We, talaga ba? Sangang dikit kayo ni Daddy? Ni Tito Burns? Totoo ba yun, Kulas? Wow, baka Tito Burns ka naman, ha? Hindi mo talagang Oya Bacano? Uy, Kulas, ano na naman ba yung binubulong nyo ni Tikboy? May kalokohan na naman kayong naiisip, ano? Hayaan mo na sila, Enteng. Tingnan mo, magkamukha na kaya sila. Ayos. Napansin mo pala yun, Bernamir. Buntot na nga lang ang kulang dyan kay Kulas, kambal na sila. Samantala, lingid sa kaalaman nilang lahat, ay nahuli at ginawang bihag ng mga aswang ang ama't ina ni Kulas na sina Adonis at Madonna.
at kasulukuyang ikinulong ito kasama ng kaibigan nilang si Rose na ngayon ay nasa kasulukuyang anyong tao. Itinipon na din ng Diablo ang ilan sa mga matataas nitong alagad para sa kanilang paghahanda sa nalalapit na labanan. Ilan dito ay ang anak ng itim na babaylan na tinalo ni Kulas at Mang Berto at ang anak ng hari ng mga aswang ng mga Argan na tiyuhin ni Angelo. Pati na ang pinuno ng mga busaw na nakasagupa nila Kulas sa isang baryo kasama ang lolo ni Rose na siya namang pinuno ng mga gabunan na di mawawala din ang mga pinuno ng mga kadwang, berbalang at mga bawa. Mabuti at nanditong lahat ang aking mga tapat na alagad. Maganda kayo sa ating nalalapit na pakikipaglaban. At pagkatapos nito, ay tayo na ang mag-ahari sa buong sanlibutan. Wika pa ng pinuno ng mga aswang na bawa. Ako na ang bahalang humarap sa babaeng apo ng tikbalang at may atraso pa sila sa akin, pati na ang manananggal niyang kaibigan. At naangising wika naman ng pinuno ng mga aswang na Argan. Ako naman ang bahala sa aking pamangkin na anak ng traitor kong kapatid. Ipaubayan niyo na din sa akin ang lalaking may alagang kalabaw na pumaslang sa aking ina. Sabat naman ng anak ng itim na babaylan. Kung ganon, ako na lamang pala ang bahala sa isang gusgusing pangit na may latigo. Asar na ako sa pagmumukha nun Wika naman ng pinuno ng mga busaw habang nagkikiskisan pa ang mga ngipin sa labis na pagkakagigil habang tumutulo ang malalapot at malagkit na laway. Naku, Adonis, mukhang ang cute kong anak na si Kulas yata yung tinutukoy ng mga pangit na aswang na yun Teka nga. Hoy, pangit na aswang! Huwag mo ang igaya sa mukha mo ang anak kong gwapo. Humanda kayo dun. At alam kong ililigtas kami nun. Kasama yung kaibigan niyang anak araw. Humanda kayo. Tumigil ka! Baka lapain kita ng wala sa oras! Bangas! Abat loko to Huwag mong masagot-sagot ang misis ko ng ganyan. Hoy pangit, hindi kami natatakot sa'yo. Subukan mo, mamamatay man kami ngayon, ay hindi kami takot. Dahil naipasa na namin sa aming anak na si Kulas ang binhi ng pagiging kuwapo at matikas. Weh, yun na yung laman ng tiyan mo ng 9 na buwan. Bad trip Kung alam ko lang na isisilang mo yun, di sana tinambangan ko kayo ng isang barangay na aswang. Pero sige, ganun ba? Para pagdating niya, ay makikita niya ang lasog-lasog niyong mga katawan. Tumigil ka, alagad ko. Hayaan mo muna ang mga baliw na yan at kakailanganin pa natin sila. Ang mabuti ba, salubungin niyo muna ang aking anak at ang mga kaibigan nito habang nag-iipon pa ako ng lakas para harapin ang aking unikong iho na si Enteng. Ang mali lamang nila dahil hindi nila alam na nasa bundok na ito ay maaari kong gamitin ang kabuuan ng aking lakas. Dahil sa mga negatibong enerhiyang bumabalot dito, mga hangal. Patawad, mahal na Amon Labaw. Ipagpaumanhin po ninyo.
wika ng pinunong busaw na aswang. Che, mga pangit. Naku, Miss, ano nga ba ulit ang pangalan mo? Ako po si Rose. Rose. Naku, Iha, huwag kang matatakot sa mga yan, ha? At ililigtas tayo ng gwapo kong anak. Pero, uunahan na kita, Iha, ha? Huwag kang mai-inlove sa aking anak, ha? Kasi may irereto na ako doon. Agatha ang kanyang pangalan. Mas bagay kasi sila nun eh. Humanap ka na rin ng iba, ha? Kilala ko po si Kulas. Kaibigan ko po siya. Ang tapang niyo po. Wala pong duda. Sa inyo, niya yata nakuha yung labis na tapang. Nako, malabang Iha. Kaya maghintay lang tayo dito ha. Huwag kang matatakot sa mga aswang na yan. Balik naman sa bahay nila Lolo Tagoy ay nagising na sina Agatha at Pedro. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Ako din, Ate. Masakit din yung ulo ko. Aray! Buti naman at nagising na kayo. Apo, Iha. Ano po ang nangyari, Lolo Juan? Huli kong natatandaan, itinamaan kami ng mahika ng Diablo. Pagkatapos nun, wala na kaming naalala. Nagising ang mga masasamang dugo nyo at naging aswang kayo. Mabuti na lamang at nagawang dumating agad ni Enteng at pinawalang bisa ang sumpa na inilagay sa inyo ng Diablo. Ano po yun, Lolo Juan? Naging aswang ako? Oo, Apo. Dahil anak ka ng isang berbalang. Pero hindi dahil sa aswang ka ay masama ka na. Pasalamat kayo kay Kulas at siya ata yung gumapos sa inyo para hindi kayo makapanakit at hindi din kayo masaktan. Ganun po ba, Lolo Juan? Parang duda ako sa ginawa ni Kuya Kulas, ha? Teka nga. Naku Pedro, pareho tayo ng kutob. Pakiramdam ko, may ginawa din siyang hindi maganda sa akin. Siya nga po pala Lolo Juan, Lolo Tagoy. Asa na po silang lahat? Sa kuta ng Diablo. Sumugod sila doon upang iligtas si Rose. Ano po? Ituro niyo po sa akin at susunod na po ako doon kina ate. Sama ako sa'yo, Ate Agatha. Sige na. Promise, hindi ako maglilikot. Pangako. Uminahon kayong dalawa at kakagising nyo lamang. Baka masama papakiramdam nyo eh. Ayos na po ako, Lolo Juan. Salamat po sa pagbabantay nung nawalan kami ng malay. Lolo Juan, ayos na po kami. Kailangan naming tulungan sina Kuya Enteng at Kuya Kulas. Tsaka malaki na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Tingnan ko, baby. Tara na nga, Ate Agatha. Pagkatapos kong dumete. Hayaan mo na sila, Juan. Kaya na nila ang kanilang mga sarili. Ipaubayan na natin sa mga bagong tagabantay ang laban na ito. Pero bago kayo umalis, Agatha, hindi ba't hawak mo ang anting-anting ng tubig? Halika kayo at may ibabahagi ako sa iyo. Ganon din sa iyo, Pedro. Mas para makontrol mo pa ang inyong masasamang dugo. Gagamitin natin yan laban sa kanila. Balik muli kina Enteng ay kasulukuyan na itong nagpapahinga muna ang kanilang grupo sa isang lumang baryo sa may paanan ng Mount Cristobal. At ang baryong ito ay sira-sira na at makikitang nagkalat ang mga mantsa ng mga natuyong dugo sa buong paligid na tila may naganap na isang madugong na pamamaslang. Isang masaker. Kaya mas nag-aalimpuyo si Enteng sa kanyang labis na galit, pati na ang mga kasama nito.
Dahil sa kanilang mga nasasaksihan at nakita na nagwika naman si Angelo. Enteng, mga kasama, pagpasok natin sa bukana ng bundok na yan ay wala ng atrasan. Marahil ay hindi na tayo makakabalik pa ng buhay kapag nabigo tayo. At sa bundok na yan ay naglipa na ang iba't ibang uri at mga mapanganib na nilalang. Manatili muna tayo dito at magmasid. Nasa tuktok lang yan ang kuta ng Diablo. Tama si Angelo. Kailangan nating magdoble ingat mula ngayon. Pero hindi din sapat na basta na lamang tayo susugod. Kailangan muna nating magplano. Naku! Ogi, alam mo, ha? Kung ako lang yung masusunod, susugurin ko na yun. Agad-agad. Yun nga lang kaso naalala ko sa inyo, baka di nyo kayanin eh. Alam nyo na, wala kayong mga training, ganyan, mga lipad-lipad ganun. Kawawa kayo eh. Teka nga, pag-stretching na nga ng baskels ko. Ay nako Kulas, umandar na naman yung kayabangan mo. Kahit kilang ka talaga oh. Aalis muna ako, Enteng, upang maghanap pa ng iba pa nating magiging kakampi. Mag-iingat kayo. Anumang oras ay pwede na kayong salakayin ng inyong mga kalaban. Sige Kiara, maraming salamat sa iyong paggabay. Mag-iingat ka. Teka, may imumungkahi sana ako sa inyo. Yun kung ayos lamang. Lugi tayo. Kung basta lamang tayo susugod at hindi natin alam, baka may mga patibong na nag-aantay sa atin. Ang mabuti pa maghiwa-hiwalay tayo. 2 grupo. Kailangan din kasi nating magmadali. At nalalapit na ang paglubog ng araw. At inaasahan na din tayo ng ating mga kalaban. Kaya makikipagsabayan na lang tayo kung sakali. Na agad namang sumang-ayon ang mga kasama nilang engkanto. Kaya agad na silang naghanda. Ngunit, hindi nila inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Dahil kasabay ng paglubog ng araw ay isa-isa nang nagsisilitawan ang kanilang mga kalaban. Sa bukana ng gubat, kasama ang ilang matataas na uri ng mga aswang na nag-uumpisa ng magbagong anyo. Ang mga ito at anumang oras ay handa ng sumugod. Kung kaya, nagwika si Enteng. Mga kasama, ito na ang huling laban. Ngayon ko hihilingin ang inyong tulong para sa laban na ito upang pukusain ang kasamaan ng aking ama. Nagwika ang pinuno ng mga kapre. Lalaban kami sa likod mo, apo ng aming kaibigan, hanggang sa huli. Oo naman, kaibigan. Lalaban sila. Hanggang sa huli. Andito lang ako sa may likod mo. Akong bahala. Kaya binatukan ito ng kanyang mga kapatid na sina Teran, Protos at Sergo. Yan, diyan ka magaling sa kalokohan mo. Ay, Minos. Sayang ka talaga Kaso, maluwag ang iyong tornilyo. Kaya nga, napaka-Jefrox masyado. Manang-mana kay ama. Kayo naman, no? Hindi na mabiro. Siyempre, lalaban ako at maprotektahan ko ang aking kutsinta. Uy, busted ka na nga Pero seryoso, best friend. Ang layo na ng narating natin, ha? Lalaban ako. Kasama mo. Hanggang sa huli. Kami rin, Enteng. Walang iwanan. Hanggang huli. Sama-sama tayong lalaban. Kung kaya, sa hudyat ng bawat isa ay nag-umpisa na ang labanan ng mabuti. Laban sa kasamaan.
at sabay-sabay na sumugod ang bawat grupo. Nang biglang sa harapan nila Enteng, Bernamir, Angelo, Kulas at Mang Berto ay isa-isa namang may humarap sa kanila. Ang mga pinuno ng mga aswang. Wika pa ng pinuno ng gabunan. Ikaw pala ang anak ng Panginoong Amon Labaw, ang nakatakdang mapapangasawa ng aking apo. Mahusay na pagpili. Manahimik ka! Nasaan si Rose? Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga binabalak. Samantala, sina Angelo at Bernamir naman ay hinarap ang kani-kanilang kalaban na mga kapwang pinuno ng bawat uri ng mga aswang. Ika ng pinuno ng mga bawa. Kamusta, dalagitang apo ng tikbalang? Ngayon ay mapaghihigantihan ko na din ang mga kauri ko na pinaslang ninyo ng iyong ama. Nararapat lang sa inyo yun. Ngayon ay maipaghihiganti ko na din ang namatay na lolo at lola ng aking ama sa kamay ng mga uri mo. Sa pagpugot ng ulo mo, pinuno ng mga bawa. At wika naman ng pinuno ng mga aswang na argan. Kamusta? Mahal kong pamangkin, ang anak ng traidor kong kapatid na umibig sa isang bakal. Buhay ka pa pala. Ayos naman, Tiyo. Hindi ko alam na may pamilya pa pala akong natira, pero ang mga gaya nyo ay dapat na binubura na sa mundo. At ang anak ng itim na babaylan ay nagwika. Kamusta, lalaki? Ako nga pala ang anak ng itim na babaylan na inyong pinaslang. Ngayon ay pagbabayarin ko kayo ng mahal. Kulang na kabayaran, pati ang inyong mga kaluluwa. Ha? May anak palang itim na babaylan. Pero hindi ako ang pumaslang sa iyong ina. Nadisgrasya siya. Ang katunayan pa nga niya dapat dadalhin ko siya sa pinakamalapit na paggamutan. Kaso, hindi na talaga siya umabot. At wika naman ng pinuno ng mga busaw. Hoy! Pangit na mukhang mabaho. Nagkita tayong muli. Tingnan mo kung sino ang aking kasama. Mga magulang mo to, di ba? Pare-parehas kayong mga mukhang nalintikan. Nakita ni Kulas ang mga magulang nito nakasulukuyang nasa likod ng aswang at nakakulong. Ni, ikaw na naman! Mama Dun! Papa Dun! Anong ginagawa niyo dyan? Teka lang nga, maghintay lang kayo dyan ha. Saglit lang, ililigtas ko kayo. Akong bahala. Tepok sa akin yung devil squad na to. Chichinasin ko pag bumuka ng loko-lokong to eh. Di man lang nilagyan ng red carpet yung lapag ng kulungan ng Mama Dun at Papa Dun ko. Baka sa mga ng ugali. Sige lang anak, kaya mo yan. Huwag mo kaming intindihin. O nga anak, ipakita mo sa pangit na yan na hindi basta-basta ang lahi natin. Bukod sa likas na pogi magaling din tayong makipaglaban. Ipakita mo anak. Mga sira talaga tok-tok na mag-anak na to. Tumanda kayo. At mamaya ay ako ang unang sasakmal sa inyo pagkatapos ko sa mabahong lalaking to. Sige, subukan mo lang. Mauuna muna tong tsinelas ko dyan sa mukha mo. Kapag may galos yung mga parents ko. Panis, English yun. Kung kaya, ay nag-umpisa na ang kanilang sagupaan ng bawat isa. Na maging ang mga engkanto na kanilang mga kasama ay nakipagsalpukan na din sa pakikipaglaban. At gamit ang kumpleto nitong medalyon ng 5 elemento ay madaling natalo ni Enteng ang bawat makakaharap nito na lumilikha ito ng mga bola ng liwanag
saka isa-isang ibinabato sa kanyang mga nakakalaban. At mabilis din itong nakakailag sa mga pag-atake ng mga aswang. At dahil dito ay madali lamang natalo ni Enteng ang pinuno ng mga gabunan sa kanilang labanan, ang lolo ng kaibigang si Rose. Ngunit hindi niya itong nagawang mapatay dahil sa may mga humaharang sa kanya na mga alagad nito. Kaya agad itong nakakuha ng pagkakataon na lumayo at tumakas pabalik sa itaas ng bundok ng Cristobal. Kung kaya, sinigawan ito ni Angelo at Bernamir upang sundan ito. At sila na daw ang bahala sa lahat na maiiwanan sa kanilang labanan. At susunod na lamang daw ang mga ito. Kaya mabilis na sinundan ni Enteng ang tumatakas na lolo ni Rose papasok sa itaas ng bundok para matuntun nito ang kinaroroonan ng dalaga. Samantala, nahihirapan naman sina Angelo at Bernamir sa kanilang mga nakakaharap dahil sa napakaliksi ng mga ito at napakabilis pang maghilom ng kanilang mga sugat. Tulad na lamang ng nakakalaban ni Angelo na pinuno ng Argan. Kung kaya, kahit sila ay nasusugatan na din sa kanilang labanan. Ganon din sa sitwasyon ni Mang Berto at Kulas. Nang biglang, lumikha ng isang bolang apoy ang anak ng itim na babaylan para ibato ito kina Mang Berto. Subalit, kabuntikan lamang itong natamaan dahil nagawa itong masuwag ni Cardo. Ngunit, ito naman ang labis na napinsala kaya napatumba ang kalabaw ni si Cardo na may tinamong napakalaking paso sa kanyang unahang paa. Wika pa ni Mang Berto. Cardo! Cardo! Ayos ka lamang ba? Cardo! Sumagot ka! Cardo! Kaibigan, naku, malo ba ang tama ng kaibigan mo? Kaya napakuyom ng kanyang kamao si Mang Berto. Umaapaw ang galit nito dahil sa nakikitang sitwasyon ng kanyang alagang kalabaw, ang kanyang kaibigan na si Cardo. Berto, ako na ang bahala kay Cardo. Hoy, Kuliti, tulala ka na naman dyan. Tulungan mo ko dito. Bilisan mo. Buhatin natin si Cardo. Dali! Naku, di biro ang tama nito. Kumakalat na ang pagkasunog. Tara, bilisan natin. Matapos nito, ay saka mabilis na tumalima ang mga kaibigan at inakay na ang kalabaw. Papalayo. Nawika pa ni Mang Berto. Mga kaibigan, kayo na muna ang bahala sa alaga ko. Mga kaibigan, at may tatapusin lamang ako. At nanlilisik ang mga mata nito habang dahan-dahang tumatayo. Saka inilabas ni Mang Berto ang kanyang mga sandata at sumugod upang puksain ang anak ng itim na babaylan. Samantala, kay Kulas naman ay nahihirapan din ito dahil sa dami ng mga kalabang alaga ng pinuno ng mga busaw. At hindi din ito makalapit dahil sa binabantaan ito na kapag lumapit ito ay sasaktan ang kanyang mga magulang. Ano, pangit? Pagod ka na ba?
Ungas, ikaw yun. Pangit ka na nga, duwag ka pa. Hintayin mo lang. Makakabuelo ko ng maganda. Antayin mo yung tsinelas ko. Naku, makikita mo. Oh. Nang biglang, ay nakita nito sa likod ng aswang na may kumakalas sa mga tali ng kanyang mga magulang. At nakita ito ng aswang. Kung kaya, nagmamadali pa sana nitong lalapitan ang kanyang mga bihag. Ngunit, nadapa ito at maririnig ang isang pagtawa. At bigla, sa harapan nito ay lumitaw si Pedro na nasa anyong aswang nito. Naggamit ang mutyang ibinigay ni Lolo Tagoy sa kanya. Ano? Nagulat ka, no? Kuya Kulas, upakan mo na to! Dali! Peds, ikaw ba yan? Bakit naging tiyanak ka na naman? Paano ka nakapunta dito? Tsaka ka niya magtanong! Kuya Kulas, dali na! Bakbakan na! Kung kaya, isang nakakalokong ngiti ang binitawan ni Kulas. Yari ka sa akin ngayon. Anong sabi mo kanina, ha? Saka mabilis nitong binunot at hinihataw nito ang kanyang latigo. Kulit mo, ha? Tinamaan nito ang paa ng aswang upang hindi na ito makatayo pa at agad na pinaluputan nito ang leeg ng aswang gamit ang kanyang mahiwagang latigo na unti-unting humihigpit. Saka lumapit ito sa may aswang. Teka, wag ka muna mamatay. Diba sabi ko sa'yo, ha? Chichininasin ko yung pagmumukha mo, ha? Ikaw, ha? Ang tabi-tabi ng dila mo. Wala kang manners and right conductor. Pinakaayoko yung madaldal, eh. Walang bagay sa'yo. Daldal mo. Saka muli itong umatras at hinaltak ang kanyang latigo dahilan upang maputol ang leeg nito. Oh, ano ka ngayong pangit? Daldal mo kanina, ha? Saka mabilis na nitong nilapitan ang kanyang ama't ina na nakita naman iyon ng itim na babaylan. Kaya gumawa ito ng isang malaking bola ng apoy saka ibinato sa pwesto nila Kulas. Na napasigaw pa si Mamberto para balaan ang mga ito. Ngunit, mabilis ang ginawang pagkilos ng itim na babaylan. Kung kaya, sumabog ito ng malakas na tumama sa kinalalagyan ni Kulas. Magsama-sama kayo. Mamamatay kayong lahat. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Mang Berto. Hindi! Kulas! Napakalakas ng pagsabog na napalingon din ang ilan sa mga nilalang upang tingnan ang pinagmumulan ng pagsabog. Napakalakas nito. Ngunit, napatigil itong bigla sa kanyang pagtawa. Mamamatay na kayong lahat. Nang humupa ang makapal na uso at nakita nito na may isang malaking harang na isang uri ng tubig ang nakapaligid kay Kulas. Kung kaya, hindi ito umabot sa kanila at sa kung saan ay biglang lumitaw si Agatha na nakangiti pa sa kanila. Wow, babe! Ang astig naman nun! Ang galing mo naman dyan! Adonis, tingnan mo, oh. Ang manugang natin, oh. Iniligtas tayo. Naku, kaya boto ako sa batang iyan, eh. Bagay na bagay talaga kayo ng gwapo kong anak na si Kulas, oh. Mawalang galang na po muna. At may tatapusin pa po ako. Kulas, sabay tayo. Ako ang didepensa. Tapos ikaw yung maatake gamit ang latigo mo. At
Si Mang Berto na ang tatapos sa kanya. Wow, sige, babe. Tara. Kanina pa to sa akin eh. Teka. Kaya mabilis na nag-orasyon si Agatha. Espiritu ng tubig, lumapit ka sa akin. Sasangga sa dilim, ang kalasag na tubig. Nakasabay nun ay nagliwanag ng napakatingkad na kulay asul ang hawak na anting-anting ni Agatha na sa bawat pagbato ng apoy ng itim na babaylan ay sinasangga lamang niya ito. At nang makalapit sa tamang distansya ay mabilis namang hinataw ito ni Kulas gamit ang kanyang mahiwagang latigo. Isa ka pa ha? Ang kulit-kulit mo! Nanggigigil ako sa'yo, kanina ka pa! Saka kusang kumilos ang latigo at iginapos ang mga ito gamit ang hawak na sandatang latigo. Saka isang mabilis na pagkilos ang mga sumunod. Lumitaw sa harapan nito ang galit na si Mang Berto. Namumula sa galit ang mga mata nito at buong lakas na itinarak ni Mang Berto ang hawak na balaraw ng 7 bituin sa puso nito. Dahilan para mabilis itong matupok at nagliyab ng lumalagablab na apoy. Balik naman kay Bernamir ay marami na itong tinamong sugat, dala ng mga pagkalmot ng kalaban nitong pinuno ng mga bawa, kaya nag-orasyon na din ito. Nananawagan ako sa elemento ng kalikasan. Tulungan niyo ako para magapi ang kalaban. Nasabay sa pagtapos ng kanyang orasyon ay nagliwanag naman ang kanyang anting-anting kasama ng ginintuang buhok na nagmula pa sa kanyang lolo na isang tikbalang, pati na ang kanyang hawak na talibong na ibinigay naman ng kanyang ama ay nagliliwanag na din. At kasunod nga nito ay madali nitong nakikita ang bawat galaw ng mga kalaban at kung saan man ito nagtatago kahit na madilim na sulok ng paligid, dahil sa naging kaisa ni Bernamir ang bawat puno sa paligid na nararamdaman ito kung saan man nagtatago ang kanyang mga kalaban at kung saan nanggagaling ang mga bawat pag-atake nito. Kaya nang sinugod siya ng mga ito mula sa likod ay sinabayan niya ito ng buong puwersa ng pag-atake. At sa isang iglap lamang ay bumaon ito sa may puso ng pinuno ng mga aswang, ang kanyang hawak na talibong. Samantala, hindi naman magawang makaabot ang mga mahahabang kuko nito sa puso ng dalaga na pinupuntirya sana nito dahil sa may nakapulupot na mga ugat ng puno sa kanyang mga kalaban. Kaya agad din itong natupok. Balik naman kay Angelo. Duguan na din ito dahil sa kalabang tiyuhing aswang na mabilis na humihilom ang mga sugat. Kaya may binanggit din itong isang matinding orasyon. Nananawagan ako sa elemento ng hangin. Ako'y dinggin, ipagkaloob po sa akin ang aking hiling. Nakasabay sa pagbigkas nito ay biglang humangin naman ng napakalakas. Subalit, tumatawa lamang ang kalaban nito at nagwika pa na kung ito lamang daw ba ang kaya nitong gawin. Kaya mabilis nitong sinugod si Angelo. At sinabayan din naman ito ng binata na kapwa sila tinamaan sa bawat pag-atake.
at makikita na nakabaon ang kuko ng aswang sa balikat ng binata. Ngunit ang espadang tangan naman ni Angelo ay nakatusok sa kanang bahagi ng aswang na nagwika pa. Hangal! Alam na alam ko na, ang puso ko ang punong-puntirya mo. Ngunit mabibigo ka lamang dahil walang saysay ang iyong pag-atake. At mabilis lamang maghihilom ang aking mga sugat. Ikaw ang hangal. Alam ko ang kahinaan nyo. Tingnan mo ang buwan. Nasa kalamang nito nakita na ang buwan pala ay kasulukuyan ng natatakpan ng mga ulap. Dahil sa isinagawa ni Angelo na kanina lamang na isang orasyon. At alam nito na kapag nasisinagan ng sinag ng buwan ay mabilis na humihilom ang kanilang mga sugat. Ngunit dahil sa ngayon ay kasulukuyan ng natatakpan ng ulap, ay hindi na muli pang maghihilom ang mga tinamong pinsala nito. Kaya wala nang sinayang pang sandali ang binatang si Angelo. Mabilis nitong hinugot ang kanyang itak sa katawan ng aswang at agad na tinagpas ang ulo nito. At matapos nilang matalo ang kanilang mga kalaban, ay agad silang nagtipon-tipon. Na agad din naman nilang nakita na dumating ang ilan sa kanilang mga kaibigan upang tulungan sila. Na ang iba pa sa mga ito ay mga dati din nilang nakaengkwentro. Nasa huli ay mas pumanig sa kabutihan. At narito ang Berberoka na hindi pinatay ni Agatha, ang Mangalok na kaibigan ni Bernamir, pati na ang Puting Sigbin, na kasama ang duwending si Maymay na siya namang nagdala kina Agatha at Pedro. Nakasulkuyan na ding nakaabang sina Lolo Tagoy, Lolo Juan at kasama sina Bernabe, Mir, Aling Jesusa at Kiara. Nakasama ng ilang lambana at mga engkanto na kinausap nito. Ayos lang ba kayong lahat? Ayos lang. Ikaw mukhang malalim ang sugat mo ah. Ayos ka lang ba, Angelo? Ayos lang ako. Gagaling agad yan. Isa pa, may dugo din akong argan, hindi ba? Diyan na muna kayo ha. Susundan ko si best friend. Sandali, Kulas. Kasama ko. Ako din, Kulas. Kami din ni Pedro. Sasama din kami. Oo, kasama kami ni Ate Agatha. Sandali lang, Kuya Kulas. Eh di sumama na kayong lahat. Pakaingkitero naman ng mga to. Pero kapag ako iniiwanan nyo tulad nung sa may ahas, ayos din no? Berto, sasama sana ako. Kaso, higit na kailangan ako dito. Ricardo, lalo pa at maluba ang tinamong pinsala ng iyong kaibigang kalabaw. Wika pa ni Minos. Sige kaibigan. Ikaw na muna ang bahala kay Ricardo. Maraming salamat. Tatanungin kong napakalaking utang na loob ito. Maraming salamat, Minos. Samantala, balik naman kay Enteng. Ay nakarating na ito sa kuta ng Diablo. Dahil sa sinundan nito ang dugoang pinuno ng mga gabunan. At nakita nito si Rose na nakagapos sa isang mataas na haligi. Katabi ang isang nilalang na nakatalukbong ng itim na balabal. At nagwika ito. Kamusta anak ko? Nagkita rin tayo sa wakas. Amon Labaw, pakawalan mo si Rose. At ako ang harapin mo. Bueno,
Papakawalan ko ang babaeng ito. Kung susunod ka sa akin, anak ko. Hubarin mo ang iyong kuntas at ihagis mo dito. Huwag, Enteng! Kapag ginawa mo yan, ay lulukubin ka ng masama mong dugo. At iyon ang gusto niya mangyari. Huwag, Enteng! Nabigla naman itong sinampal ng kanyang lolong gabunan. Manahimik ka. Huwag kang makialam. Ngunit bigla itong pinugutan ng ulo ng Diablo. Naggamit lamang ang mga kuko nito. Parahas! Sino ang nagpahintulot sa'yo? Nasaktan ng babaeng yan. Halimaw ka talaga. Pakawalan mo si Rose. Mananagot ka. Maaari yan. Kung ibibigay mo sa akin ang medalyong suot mo. Kung ayaw mong matulad din sa kanyang lolo, ang babaeng ito. Kung kaya, mabilis na hinubad ni Enteng ang suot na kwintas nito. Enteng! Wag! Enteng! Huwag mo siyang susundin! Wag, Enteng! Ano, Enteng? Mamili ka. Ibibigay mo ang medalyon mo. O pupugutan ko din ng ulo ang babaeng ito. Kaya mabilis na inilapag ni Enteng ang kanyang suot na medalyon sa may sahig. Eto. Pakawalan mo na si Rose. Amon labaw. Eto na. Ito na ang medalyon. Hangay ka talaga, anak ko. Na mabilis itong itinapon si Rose kay Enteng. At kasunod nito ay nagpakawala ng itim na mahika na siyang tumama naman sa katawan ng binata. Dahilan upang magising muli ang masama nitong dugo na ang mga balat nito ay muli na namang naging kulay pula at tinutubuan ng sanga-sangang sungay kasabay ng pagkakaroon ng mayayabong na kilay at mapupulang mga mata. Enteng! Enteng! Sa wakas, nagsinti ng masamang dugo mo, anak ko. Nasaki na din ang medalyon ng 5 elemento. Ngayon ay wala nang makapipigil pa sa akin. At dahan-dahang dinampot nito ang medalyon, saka itinaas, na ang kasunod ay ang malakas na pagyanig ng lupa. Isang paglindol. Isang lindol ang naganap at nakakabinging pagkulog at pagkidlat sa buong paligid. Samantala, sa labas naman ng kabundukan ay nakita nilang lahat ang isang maiting na ipo-ipo na may kaakibat na pagkidlat. Kaya napawikan na lamang si Aling Jesusa. Nangyari na ang kinatatakutan natin. Napasa kamay na ng Diablo ang medalyon. Mga kasama, magtiwala tayo sa mga bata. Oh, apo ko. Pedro, mag-iingat ka, Pedro. Na napabulong na lamang ang tikbalang na si Minos. Mga kaibigan, kayo na ang bahala. Ipinagkakatiwala ko sa inyo
ang ating kinabukasan. Umaasa ako, mga kaibigan. Oh, mahal na prinsesa, Lola Totoy, gabayan niyo po si Enteng. Wika pa ng diwatang si Kiara. Anak, Bernamir, Agatha. Ika ng ginang na si Mir. Habang napayakap na lamang ito sa kanyang asawa na si Bernabe. Umaasa ako sa iyo, Angelo. Talunin niyo ang mga demonyo na yan. Balik naman sa kinaroroonan ng Diablo ay nakarating na din si Nakulas, Angelo, Mang Berto, Bernamir, Agatha, at Pedro. Nadali-daling pinuntahan si Rose upang saklolohan. At nakikita nila itong nakahandusay sa may sahig. Maligayang pagdating sa aking palasyo, mga walang kwentang nilalang. Oh, kayo na pala ang 7 bagong tagapagbantay ng lagusan. Masdan niyo ang aking anak na si Enteng. Masdan niyo sa huling pagkakataon bago kayo mabura sa balatang lupa. Kaya nilingon nila ito at nakita nila ang wangis ni Enteng na may mapupula at nandilisik na mga mata, mayayabong na kilay na may mapupulang balat at sungay, at isang malakas na pagsigaw ang pagbungad nito sa harap ng mga kaibigan.